At dahil hindi ko nagawa na naman ng intro tong video na to, ito na yung finished product ng project ko today. So, ayan, ito yung dinrawing kong kalalabasan niya. Ito yung frame na nasa likod niyan, and kita naman siya dyan. And ayan na yung nakamount yung frame dun sa pegboard. So, ang ginawa ko lang naman dyan is ginawan ko siya ng frame, binutasan ko yung drywall, nilagyan ko ng anchor, and then nirepaint ko yung pegboard. Kasi originally, ang kulay lang nitong pegboard is brown, which is common naman kapag bumili ka ng pegboard from any hardware store. So, ayan. Una kong ginawa dito is yung frame niya na nasa likod. And then, binutasan ko yung mga kusan ko siya imamount dyan sa pegboard. And then, after that, kinulayan ko na lang siya with drywall primer. And then, saka yung main color natin na black. So, dito, makikita nyo na hindi talaga ako bihasa sa paggamit ng mano-manong lagare. Yeah, dun sa video ko na ipapasok, kung saan ko nasimulan yung video, is kung saan ko ginagawa yung frame. So, ayun. From there, ipapakita ko na kung paano ko ginawa yung sabitan ng aking mga toys. Let's go! At ayun na nga, nag-cut na ako off-cam ng parts ng frame, tsaka para makapag-practice na rin ako paano gumamit ng normal na lagare. Kasi apparently, hindi ako marunong gumamit ng lagare. Pero ayun nga, ito yung part na nakagawa ko na. Ayan. And magka-cut pa ako ng one of each para mabuo na yung frame na gagawin ko sa likod ng pegboard. And then after ko sila i-cut, lilihain ko lang yung mga edges ng mga kinat ko, and then pwede ko na silang i-assemble. At ayan, tapos na ako mag-cut ng frame, and syempre, hindi mawawala yung imperfections. Ayan, tabi-tabi niya yung paglalagare. Ayan, tsaka ayan. Ayan, lilihain ko lang muna siya, and then pwede na akong pumasok sa loob for assembly. At ngayon nandito na ako sa loob ng bahay, nandito na rin yung ginawa kong framing para dito sa pegboard. Ang gagawin ko na lang muna is bubutasan ko muna yung kahoy bago ko siya i-screw para maiwasan ko yung pagkakrak ng kahoy kapag in-screw in ko na siya. So, set ko lang tong drill bit ko as same as haba ng screws and also yung same width ng screws para may kapit pa rin yung screw dun sa butas na gagawin ko. And ayun nga, ilang araw na nakalipas. Tapos, naikabit ko naman na yung frame doon sa pegboard. Ayun yung mga screws, ayan. Tsaka, ayan. Tapos doon din sa kabila. Pero, na-realize ko rin afterwards na kailangan ko palang tanggalin ulit yung frame dito sa pegboard kasi kailangan kong i-mount muna yung frame sa wall bago ko ulit ikabit yung pegboard doon sa frame. Pero ayun nga, ngayon, pipinturahan ko muna to gamit yung primer ko and etong black paint bago ko siya isabit sa pader. So, okay, so tapos ko nang haluin muna tong primer. Hindi ko alam kung relevant siya dito sa pagpipintura ng ganitong mga pegboard, pero siguro lilihain ko lang muna siya ng onte bago ko siya lapatan netong primer. Siguro para mas kapit, hindi ko alam. Pero sa automotive, alam ko ganun. Pero yun, so lilihain ko muna siya quick and then lalapatan ko na netong primer. At ayun, tapos ko na nga siya i-primer. Kinabukasan na to, obviously, maliwanag na. And also, dumating na rin nga pala yung mga peg hooks na in-order ko para dito. So ngayon, pinatuyo ko lang siya overnight. Ginamitan ko rin siya ng heat gun. Ayun. Anyway, and ayun nga. So ngayon naman, ang gagawin ko na is pipinturahan ko na siya ng itim. Papatuyuin ko na lang siya and then pwede nang isa. And ayun, tapos ko nang patuyuin yung pintura ng pegboard. So, ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko na yung frame na nasa likod niyan. And then, susukatin ko yung space in between ng frame ng bintana na to until dun sa pader na yun. Inuksad ko muna yung madumi kong setup. Tapos, yeah, para lang magkaroon ako ng workspace dito, gagamitan ko siya ng level para pantay. Gagamitan ko siya ng drywall anchors kasi medyo nahihirapan ako maghanap ng studs na papasok dun sa space na ginawa ko. So, gagamit lang ako ng drywall anchors which rated siya for 50 pounds each. So, ayan, ang gagawin ko muna ngayon, mamarkahan ko kung saan nakatagos yung mga screws na ginamit ko para mamount yung frame dun sa pegboard. Tapos tatanggalin ko na siya and then pwede na akong magsimula. Okay, so ayan, natanggal ko na.
ang mga screws. Tatabi ko muna tong pegboard. Hindi ko alam kung napakita ko sa video, pero nilagyan ko siya ng mga screw na tagusan para ma-hold niya yung pwesto niya pag nakakabit na siya doon sa frame. And also yan. Ayun. Kinuha ko na yung wall anchor kong gagamitin at saka yung screw kong gagamitin. So and na-realize ko rin na kapag to nakatagos na dito, ito yung wall anchor, medyo lalagpas siya. So ang gagawin ko is medyo babawasan ko yung dulo ng wall anchor na to para kahit papano makalusot ng tuluyan yung screw. Ngayon mamarkahan ko lang kung saan ko siya bubutasan. Yung iba na markahan ko na. So ito na lang. So yun, nabutasan ko na. Lalagay ko na yung mga wall anchors ko. Ayan, ngayon nakalagay na yung mga wall anchors ko dyan. Mamano-manohin ko munang papatagusin yung screw doon sa kanyang frame bago ko siya gamitan ng tools. And ayan, nakakabit na siya. And hindi ko lang sure kung nabanggit ko to nung sinisimulan ko pa lang to. Pero realize ko na pwede ko lang nga pala siyang lagyan ng LED strips while may access pa ako. And mayroon akong extra ditong LED strips na tinanggal ko sa dati kong table. So ayan. Nagana pa rin naman siya. So gagawin ko, ilalagay ko siya sa paligid bago ko ibalik yung pegboard. Para medyo aesthetic naman siya. So and ayan, nakabit ko na yung LED strips. Ginamitan ko lang siya nung tape na meron ako. So ayan, gumagana siya. Ngayon naman, ikakabit ko na yung pegboard. Okay, ngayon na ibalik ko na yung pegboard sa kanyang frame. Pipili na ako dito sa mga peg hooks na in-order ko online kung anong kailangan ko. At ayun na nga, tapos ko na siyang ilagay yung mga aking mga pakalat-kalat na laruan dyan. Ganun lang naman kadali. And again, mga laruan lang pwedeng isabit dito dahil kahoy lang naman tong pegboard na binili ko. Testing natin mga ilaw. Yan. Anyway, ayun lang. Yan na, nakasabit na siya. Medyo aesthetic na. Masaya naman ako sa kanalabasan ng project ko. Mababawasan na yung kalat ko sa kwarto bukod sa ginawa kong kalat ngayon. Ayun lang. Wala nakakalat eh. Bye!